Good morning. Kamusta na po? Kamusta na kayo? Hindi, hindi niyo ako tatanungin kamusta ako. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Kala ko maraming May hinahanap sana akong madali kasing aralin, no? Sabi sa, nakalimutan ko na yung aralin, ako nagbigay. Sabi nga, ganito, babasahin ko lang na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan. Anong maningas? Anong salita? Salitang Tagalog talaga yung maningas. Paano yung maningas? Nag-aalab? Yung maningas, halin tulad dun sa apoy na lagi siyang mainit. Ibig sabihin, kung maningas, walang dahilan yung paglalamig ng pag-ibig. Di ba gano'n? Si manis, kailangan siyang maningas. Okay? Tapos, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kung titignan natin, above all, sabi niya higit sa lahat. Sabi gano'n, maging maningas ang pag-ibigan. Saan to nakikita? Paano ma-justified o yung justification ng salitang pag-ibig? Yung pag-ibig natin. Pag-ibig sa kapwa, katotohanan, pag-ibig sa Diyos. Paano natin mapapatunayan yung salitang pag-ibig sa lahat ng uri ng mga sitwasyon, sa mga problema? Alam niyo po, kanina nabanggit yung pagkakapatiran. Bahagi yun, di ba? Alam mo, doon sa mga panahon ng araw, ipinapakita ang pagkakaroon ng brotherhood. Pag brotherhood, ibig sabihin, karamihan mga kalalakihan yan. Saan brotherhood? Noong araw, ipinapakita nila sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa. No? Yung pagkakaisa nila, minsan gumagawa sila ng mga tipan kung paano maipapakita yung pag-ibig nila sa isa't isa. Yung kanilang pagkakaisa. Yung isa dyan, yung blood impact. Ito ang sagisag ng ating pagtitingin ng magkakapatid. Di ba, ganun ang araw? Merong isang malalim na kahulugan yung pag-ibig, lalo na nang sabihin ng ating Panginoon na yung kanyang mga kapatid na lalaki, yung mga nakikinig ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, isang pamilya sila. No, yung tinatawag na pag-ibig, no? Parang isang pamilya. Meron kasi may mga sumasanib sa mga kapatiran. Minsan, may mga pananakit na nangyayari sa isang brotherhood. Ano yon? Minsan may mga pamalo. Yung hazing para ka lang makaanib. Masakit. Na minsan, nangyayari, namamatay pa. No? Na ang isang layunin, para magkaroon ng isang proteksyon. Kaya sumasanib sa isang pagkakapatiran. Pero sa kasaysayan, nakita natin, aanib ka, karamihan namamatay. Yung hazing na tinatawag, pagkakapatiran. Humihingi ka ng proteksyon, o kung ano pa man, sa ibang termo na sa iglesia para magkaroon ng kakampi. Ganun Merong mga masasabi mong pag-ibig, no? Ayon sa ulat, mag-ano lang ako ng isang ulat. No? Isang ulat sa kasaysayan, kahit sa buong mundo. Marami nag-aaway-away, nagpapatayan. Isa ang kanilang pananampalataya. Isa. Kaya yung titigdan mo, kahit sa maliit na pwesto lang ng mga gobyerno na siyang
nagbibigay ng mga kahatulan dyan, makita mo, isa yung reliyon nila eh. Isa. Bagitin ko, kahit nag-aaway-away, nagdedemandahan, nagkakagatan, nagpapatayan, dapat isa yung pananampalataya nila. Dapat walang ganun eh, di ba? Pero pinapakita ng kasaysayan, hanggang sa ngayon, isa yung relihiyon nila. Na hindi dapat makita sa tunay na iglesia ng Diyos. Kung aral ng pag-ibig, no? Sa mga tagapangaral, dapat walang ganun. Intact siya eh. Dapat ganun. Kasi isa lang yung isang Diyos na kanilang tinuturo. Isang pananampata, isang bautismo. Kung yung mga aral niyan iisa, walang ganun. Di ba walang ganun? Pero nakita natin sa mga sikat na pananampalataya o mga katuruan, sila-sila. Sila-sila nag-aaway, nagsasabuyan ng putik sa isa't isa. Pero sa ating pag-aaral, ipinapakita yung pag-ibig daw ay nagtatakip ng maraming pagsalangsang. Yun ang pag-ibig, tinatakpan niya. Yung mga pagsalangsang. Paano yun? Paano yun? Nagtatakip ng marami. Multitude, dami. Ang sabi sa Kawikaan, tingnan natin, kung ito ba'y ayon sa pangmalas ng Panginoon na sinabi ni Apostol Pedro, nagtatakip siya. Sabi sa Kawikaan, titingnan natin kung dito rin siya kumuha o sa iba pang mga talata. Sa 10:12, ang pagtatanim ay umihila ng mga kaalitan. Pag ikaw ay nagtanim na, humihilid siya ng kaalitan. Dumarating yung kapuutan at galit. Wala na yung pag-ibig doon, hindi na matatakpan yun. Pero sabi nga nun, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng mga pagsalangsang. Bihirang mangyari ito. Tangi lamang doon sa nakaunawa ng salita ng Panginoon. Yung mga pagsalangsang, natatakpan siya ng pag-ibig. Ang sabi naman doon sa 17 ng Kawikaan din, 9. Kung bakit ganon, na natatakpan ng pag-ibig yung pagsalangsang, sabi ganon sa 9, 17:9 ng Kawikaan, ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Yung pala, humahanap siya ng pag-ibig kapag tumatakip ng karamihang pagsalangsang. Yung sasabi, parang napakahirap na unawain ang mga bagay na yan. No? Nagtatakip siya. Hindi mo siya pwedeng i-expose. Tama ba yun? Maraming mga bagay, no? Ang sabi nga ng isang salita, ang pag-ibig ay to sacrifice. Isa siyang sakripisyo, ang pag-ibig. Doon lang sa hindi pag-expose, sakripisyo na yun. Minsan, ang iyong sarili, ang iyong binibigay, para lamang maipakita ang iyong pag-ibig sa isang kapatid. O sa kabuuan ng isang iglesia. Ang sabi nga, si Kristo namatay dahil sa iglesia. Napansin niyo si Moises. Meron siyang nabanggit, hindi ko matandaan yung talata. Pero sabi ganon, pakisilip yung 32 na Exodo. Panginoon, ang sabi niya, alisin mo na lang ako sa aklat ng iyong buhay. Bilang pagpapakita ng pag-ibig. Kasi paparusahan yung iglesia eh. Yung taga-Israel. Ibinigay niya yung sarili mo. Ako na lang po ang iyong parusahan. Isang sakripisyo ng pag-ibig ni Moses nung panahong iyon. Ang sabi sa 32 nga, tingnan ko nga, 32 na Exodo. Tingnan nyo tingnan nyo rin
Gayunmay, ngayon, ang sabi niya, gayunmay ngayon, kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, kasi isinasamo niya, patawarin niyo yung kanilang pagkakamali, ang kanilang pagsalangsang, ang sabi ni Moses, ipagpatawad mo sila. At kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. Isang sakripisyo minsan, sa pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng isang tunay na nagmamalasakit, nagmamahal. Nagiging tagapamagitan. May mga pangyayari, no? Minsan, maging sa atin, no? Yung Espiritu Santo natin, akala mo siya, yung utos lang, yung tapat siya sa kautusan ng Panginoon ng Diyos Bawat salita niya, tandaan natin, yung salita niya, hindi kanyang sarili. Hindi doon sa ginagamit yung talaytayan, hindi po doon. Maliit o malaki, galing sa Panginoon niya. Meron sa pagsasakripisyo rin ng kanyang katapatan, meron din siyang ginawa para sa sakpisan. Kung papaano at nalalaman ng ating mga kapatid yan, nang sabihin niya, hindi karapat-dapat sanang sabihin ang mga bagay na ito sa inyo. Bilin sa kanya ng protektor, pero sasabihin ko sa inyo, ako na ang mananagot sa Panginoon. Mga sakripisyo na isang dakilang pag-ibig, alang-alang sa kabuuan ng kapisan. Sa atin, papaano maipapakita yung pag-ibig natin kapag nagkasala sa atin ang isang kapatid? Paano natin maipapakita yun? Ang sabi sa ilang mga talata, sabi sa, tignan ko yung Kawikaan. Tingnan po natin Pwede rin to. Ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galit. At ang kanyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. Parang dumadaan lang. Parang ganun lang sinasabi ng talata. Sabi naman, wala ko namang kasi ito alam natin Ang kailangan lang kung papaano siya maipapakita, lalo na doon sa nakararanas ng pagsalangsang o kasalanan. Ano pagsalangsang? Di ba? O nagkasala sa iyo? Siyempre, matatanda natin, Panginoon, ilang beses ko pang patatawarin kapatid na ito? 7 beses pa. Sabi gano'n, di ba? Pero 77, sabi gano'n. Meron ba nakagawa sa iyo sa isang araw na kapatid na nagkasala sa iyo ng 7 beses? Pero ganun pa man, pag may nakagawa noon, sinasabi, patawarin mo siya. Yun yung isa sa pagtatakip ng karamihang mga pagsalangsang. Sabi naman doon sa 11:30 ng Kawikaan, siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang diwang tapat ay nagtatakip ng mga bagay. Minsan, pinagtatakpan mo yung kapatid Hindi mo siya ine-expose. May mga bagay na pinangyayari ang Diyos upang maalaman, mapatunayan kung gaano nga ba yung pag-ibig natin sa isa't isa. Sabi nga sa ilang mga talata, dahil sa ating mga pag-aaral, sabi doon sa Thessalonica, sa chapter 4, verse 9,
na nakaranas ng bawat isa nito. Sabi ganoon, dapat tungkol sa pag-ibig ang kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Noong una pa man, yun na yung turo eh. Doon sa 34, 35 ng 1. Sa unang 1, napakarami. No, sa bagti ko nga, sa unang 1. Sa 4:7, mga minamahal, magbigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Kaya pala, sa 9, talon tayo, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ayan. Meron din naman pag-ibig na ganito. Sa pagsaway naman. Sabi ganon, mas maigi ang sumasaway kaysa sa pag-ibig na nakukubli. Ayan, sa 27:5 yan ang kawitaan. Mas maigi yun. Ang sabi naman sa Galatia, mga kapatid, sa 6:1, kung sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ng iyong sarili. Baka ikaw naman ay matukso. Yun naman, yun ang isa sa mga ilang mga talata na magpapakita. Lalo na kung papaano natin na-entertain yung mga bagay kapag ganitong may nagkaroon sa atin. Kailangan bang magkagatan tayo? Kailangan bang magbatuhan ng putik sa isa't isa? Hindi. Kung papaanong pinatawad tayo ng Panginoon, hindi inalintana, ang sabi dun sa 32 ng awit. Verse 1, ang sabi ganito, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Ibig sabihin, ganun pala talaga. Noong una pa man, sinasabi na tinatakpan ng pag-ibig ang maraming mga pagsalangsang. Meron tayong ginagawa sa pamagitan ng mga pagsaway. Hindi upang hindi siya imikin o magkaroon ng itsapwera doon sa tao. Mas maigi kausapin natin. Hindi pag-usapan. Kausapin natin. Bahagi iyon ng pag-ibig. Yun ay isa yung binanggit doon sa chapter 5 ng Santiago. Sa 5:20. Ito, bahagi lang to, no? Maganda sanang may mga nabasa tayong na ang lawak-lawak pero hindi siya Kaya nagbe-verse lang po tayo. Sabi nga sa 20, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan. Kung sinasabi na isang makasalanan na mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Saan bahagi yan? Ang isa doon, yung pagsaway. Pagsaway na may galit ba? Na may pag-ibig. Kasi yun ang ginawa sa atin ng Panginoon Pagsaway na mayroong pag-ibig. Sa ilang talata, sa Timoteo, sa 2:25, mayroon siyang kaamuan. May kaamuan sa pagsaway. Sabi ganoon, sa Timoteo 2:25, ikalawang Timoteo 2:25, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Yun naman ang pakinabang doon sa pagsaway. Maaalaman niya yung katotohanan. Kaya napakaganda nun.
Imbis na i-condemn natin siya, pagsaway, napakalaga. Napakalaga po nun. Kahit na paulit-ulit siya, gaano ba? Mapagtsatsagaan ba natin? Mapagtsatsagaan ba natin yun? Yung bang hindi ka magsasawa? O nakakasawa? Sa iba yung pagkalinga, lalo na sa isang guro, nakita ko to eh. Maraming mga bata ngayon pangapasaway eh. No, sa pagtuturo. Lalo na yung mga sa grade 2 hanggang sa elementary, mahirap yun. Pero napagtsatsagaan, no, ng mga maestra, yung mga pasaway ng mga bata. Gumagawa sila ng mga taktika upang, kasi yung iba, dinadrop na kagad eh. No? Paulit-ulit sa guidance, patawag-tawag sa mga magulang. Diyan matututunan kung paano yung pagtsatsaga, no, ng isang guro, maging ng isang magulang sa kanyang mga anak. Yung pag-ibig niya sa mga anak, yung pagsaway, ganun din. Kahit na makulit yan, paulit-ulit. Yung mga pagtrato. Kaya nga sinasabi, yung pag-ibig, unconditional. Hindi siya mahanap ng kapalit. Yung kagandahang loob mo, ipinapakita mo, hindi ka na mahanap ng kapalit. Hindi lamang doon sa pagbibigay ng kagandahang loob, siya magbibigay at makakaganti rin sa iyo ng iyong kagandahang loob. Kundi yung sa hindi makaganti sa iyo. Maraming kahulugan siya. Pero sa atin, ipinapakita yung pagtatakip doon sa mga pagsalangsang na ginawa sa atin ng Panginoon. Alam na alam natin yan. At may mga pangyayaring ginagawa hanggang sa kasalukuyan ng Panginoon ng mga bagay. Pinapangyari ng Diyos ang lahat ng mga bagay upang kung paano natin i-handle ito. Kung ano ang gagawin ng bawat kasukasuan sa mga bagay na dumating sa atin. Kasi nga, mabigat yung labanan na ngayon. No? Ang kaaway, andyan talaga eh. Andyan yung presensya niya. Kaya kailangan makita sa atin yung big kiss ng pag-ibig. No? Yung bang, paano ba yung walang iwanan? Mga salitang alal to, na nagpapakita doon sa pag-ibig. Walang iwanan. Ang sabi ng Panginoon sa bagay, madalas, hindi natin na maikukumpara yung ating sarili. Pero yung kahinahunan at pagpapainuhod at pagtitiis ng Panginoon sa atin. Lagi niyang ipinapakita yung kanyang kagandahang loob. Ang sabi sa unang 1, sa verse 1:22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. So, tumalima na tayo, nilinis na yung ating puso. No, nagtalima na tayo sa ating natututunan, sa katotohanan. Ang sabi, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng iyong puso sa isa't isa. Ayan po. Ayan yung book. Hindi ipinapakita, sabi naman doon sa 13 ng Hebreo, mamalagi ang inyong pag-ibig sa kapatid. Tama ba yun? Ilang mga verse lang Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Hindi mawala. Ayan yung mga talata ating nakita. Hindi mawala yung pag-ibig sa kapatid. Hindi man lamig, kundi maging maningas siya. Nasa atin yun. Papaano? Anong mga pamamaraan? Sabi, tinuruan na tayo kung papaano yan. Ng Panginoon. Kung papaano.
Sa mga pag-aaral natin, hindi naman nagkulang eh. No, ipinaalala lang sa atin kung paano magiging pag ah, pagsama o pakikitungo. Paano ba yung pakikitungo natin dun sa isang nagkamali? O magkakaroon ba ng discrimination? O anong dapat? Panumbalikin siya, di ba? Yun ang dapat. No? Kasi buhay yun eh. Buhay. Hindi ipinapakita rito yung mga bagay sa atin na magkaroon ng isang gap doon sa pagtitingin ng magkakapatid. Aalisin natin yun. Ipakita natin yung sinasabi sa Colossus, yung tali ng pag-ibig. No, yun ang yung pag-ibig sa isa't isa. Bilang tinuruan ng Panginoon. Ayun lang po. Puri ng Diyos at muli, magandang umaga po. Purihin ng Diyos. No? Nagdumi-dumi talaga ng itsura ko. Pero okay lang yon. Huwag lang madumi yung pag-ibig. No? kasi kung yun ang dudumi, nako, mas pangit sa buong pagkatao. Di ba? Kasi nga, tinan nyo, ang pansinin nyo yung sinabi doon sa unang Timoteo, dito po sa 1:5. Tinan nyo. Sabi rito sa 1:5, ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Yun yung sinasabi na tali ng kasakdalan. Magiging sakdal siya dahil yung kanyang pag-ibig buhat sa malinis na puso. Walang halong dumi. Walang halong pagpapaimbabaw. Walang halong pagkukunwari. Kundi totoong malinis. Kaya kapag malinis, doon napapaloob yung sinasabing tali ng kasakdalan. Kasi magsisimula yon doon sa 2 Pedro, sa 1:7 yung binasa kanina. Ating basahin. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kaya nga sakdal yung pag-ibig eh. Bakit? Kasi banal yung pag-ibig. Sabi rito, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Kapag mabuting kalooban sa kapatid, ay ang pag-ibig. O, di yun yung tumatali. Di ba? Yun yung nagpapasakdal. Sa tinuturo po sa atin. Ngayon, ganda ng pagkakabahagi kanina. Tama po yun. Sabi sa aklat ng Roma, ito po sa 14, naku, daming talata nito mga kapatid. Hindi tayo matatapos kung talagang iisa-isahin natin yan. Kasi ang sentro ng banal na kasulatan ay ang pag-ibig. Kaya hindi ka mawawalan ng talata dyan. Sabi rito sa 1, dadapwat ang mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. Isa sa pag-ibig yun. Hindi pinag-uusapan, hindi pinagtatalunan, kung hindi pinagtitibay. Pinapatibay siya. Hindi kailangan nga pag-usapan yung pag-aalinlangan ng isang tao, kundi kung kinakailangang patibayin, patibayin. Ganun po yung tinuturo ng pag-ibig. Kasi ang dakilang pag-ibig, mga kapatid, yung katulad na basa kanina, yung ginawa ng Diyos. Bakit dakilang pag-ibig? Kasi yung pagmamahal niya, nung tayo ay makasalanan. Di ba? Eh tayo pag umiibig dahil kaibig-ibig lang. Di ba? Dahil kakilala, dahil kaibigan, dahil magka-close kayo, kaya kayo nagkakaroon ng magandang pagkasamahan at ibig. Yun yung sinasabi. Eh ang Diyos hindi. Yung pag-ibig ng Diyos, makasalanan ka nung ibigin ka ng Panginoon. Kaya mataas yung pag-ibig niya. Tapos, nag-aaral tayo sa pag-ibig. Ang sabi rito sa Epeso, basahin natin, dito sa 5:25. Kasi nabasa na kanina eh. Sabi ko nga, marami yan eh. 5:25 ng Epeso. Mga lalaki, ano yun? Ibigin ninyo ang inyong asawa.
Sa inyo tingnan yung pag-ibig na tinuturo dito. Kasi pinagturuan natin pag-ibig sa kapatid. Mayroon din pag-ibig sa asawa. Mas mataas pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa magulang. Dito, ang pag-ibig, sabi rito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Anong pag-ibig yon? Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Kita nyo yung taas na kinukumpara ng ating Apostol Pablo. Yung pag-ibig daw sa asawa, ang sabi rito, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Anong pag-ibig yon? At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kita niyo yung pag-ibig na yon? Yung pag-ibig ng Panginoon sa iglesia, ibinigay niya yung kanyang buhay. Tinubos ng dugo yung iglesia. Yung buhay niya ang kanyang ibinigay. Doon kino-compare yung sinasabing, mga lalaki, ibigin mo ang iyong asawa. Di ba? Sabi rito, parehas din naman yun. No? Parehas yun. Ngayon sabi rito, bakit ganun kataas? Bakit ganun kataas yung hinihingi ng pag-ibig ng isang asawa? Ng isang lalaki? Bakit? Katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa iglesia na binigay niya yung kanyang buhay. Para maging malinis yung pagsasama. Para hindi magkaroon ng karumihan. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Katulad ng ating Panginoong Kristo sa iglesia na sila ikakasal, yung dalaga na ikakasal sa Panginoon, walang dungis yun. Ganun din yung pagkasama ng mag-asawa. Kailangan, ang sabi rito, hindi magkaroon ng karumihan, maging malinis. Kaya nga, ibigin mo, sabi kayo, ang inyong asawa. Mataas yun. Hindi yun yung ganun. Sasabihin mo, nung umpisa, mahal mo asawa mo bibigay-bigay ka pang bulaklak, palod-load ka pa. Pasabi ko, diba? Pa ganun-ganon. Sabihin nyo, pag asawa mo na, ang bilis ng kamay, makasampal. No? Ang bilis ng bibig na magsalita ng hindi maganda. Sigawan yung asawa. Asos. No? Ang bilis. Pero nung nanliligaw, akala mo naman sobrang kabuti-buti. No? Bakit gano'n? Bakit nagkakaganon? No? Kaya nga, ang banal na kasulatan, nagbibigay ng gabayan para ituro. Sabi ko nga noon kinuha ang babae sa tadyang malapit sa puso para mahalin. Hindi naman kinuha yan sa paa para tadyaan mo. Hindi kinuha yan sa kamay para sampalin mo. Di ba? Hindi ganun Mahalin nyo yan. Kasi nga, bakit pinamamahal? Kasi nga, katulad ng sabi sa Pedro, diba? Sila masyado silang maselan Masyado silang marupok na sisidlan, no? Mahirap yun. Kasi ang salamin, kapag may lamat na, mahirap nang buuin yun. Kaya iniingatan niya na parang gano'n. Napunta tuloy tayo doon. Sa babae naman, kahit no. Ngayon, ang sabi rito mga kapatid, tingnan nyo yung mataas na uri ng yung pag-ibig na ating pinag-aaralan. Sabi sa aklat ng Epeso, dito sa 5:2, tingnan nyo yung pag-ibig na to. 5:2 ng Epeso, ganito po yung pagkakasabi. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Tingnan yung pag-ibig na sinasabi. Hindi ito basta-basta kasi. Ang sinasabi rito, ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili, nahain at tandog sa Diyos upang maging samyo na masarap na amoy. Ganun tinutulad yung pag-ibig. Magsilakad kayo ng pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili. Ganun yung pag-ibig. Na ibibigay mo yung sarili mo sa Diyos. Na ibibigay mo yung sarili mo sa iyong kapatid. Paano mo gagawin yun? Paano? Yung meron kang pagmamalasakit. Meron kang pagdamay. Meron kang pag-iintindi.
Ganun yun eh. Ganun yung tinuturo sa atin eh. Di ba? Hindi yung pag nagkaroon ng pagkakamali, ay, di ba? Pag nagkaroon ng pagkakamali, naitanim na yung pagkakamali. Sabi nga sa kawikaan eh, di ba? Hindi, hindi na inaano yung, hindi na iniintindi yung bagay na mabuti, kundi kung ano lang yung pinagkasala, yun lang ang iniintindi. Mali po yun. Mali. Kasi kung yun ang ginawa ng Panginoon sa atin, hanggang ngayon, hindi tayo makakaharap sa Panginoon. Kasi ang sabi sa kasulatan, sino ang tatayo? Kung titignan niya yung ating pagkakamali. Di ba? Katulad nung isang halimbawa, yung may utang sa kanya. Siningil siya nung kanyang amo. Pinatawad siya. Kasi hindi pa niya kayang magbayad eh. Hindi, pinatawad siya. Ito namang pinatawad, nung makita naman niya, yung kapwa niya, na may utang sa kanya, hindi naman niya pinatawad. Ayaw niyang patawarin. Hindi, dali sa kulungan yan. Hindi marunong magbayad yan. Di ba? Samantalang siya, pinatawad siya nung amo nila. Pero kapwa niya alipin, may magkautang sa kanya, ayaw niyang patawarin. Hindi, dali niyan sa kulungan na yan. Ipabilanggo na yan. Bakit? Ayaw marunong, hindi marunong magbayad eh. Nalaman ngayon ng amo niya yung kanyang ginawa. Ano ngayon yung gagawin ng amo niya? Matapos ang patawarin. Yun yung mga halimbawa na sinasabi ng Biblia para masundan natin na kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din kayo magpatawad sa isa't isa. Kasi nga, pag-ibig na papaloob. Magagawa mo yun kung malinis ang puso ng isang tao. Kasi, ang lalabas doon, yung totoo. Yung totoo. Yung po yung tinutukoy doon sa ating pong pinag-aaralan. Ngayon, bakit mo magagawa iyon? Yung ganun. Yung pag-ibig na ito na tinuturo sa atin, bakit mo magagawa? Basahin natin kung bakit. Sa Kolosas, sa 1, 4, 5. Kolosas 1, 4, 5. Nang nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, sabing ganon, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit. Ang una na inyong narinig ang salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Nung una raw po nating marinig yung katotohanan ng Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng pag-asang natataan para sa langit. Kaya nagkaroon tayo ng pag-ibig sa lahat ng mga banal. Nagagawa mo yun dahil meron kang pag-asa. Matapos mong mapakinggan yung ebanghelyo ng salita, nagkaroon ka ng pag-asa sa langit. Sabing gano'n, ayun dahil sa pag-asa natataan para sa inyo sa langit, ng inyong marinig ang salita, nung katotohanan. Narinig ba natin yung katotohanan ng salita? Narinig natin. Meron tayo ngayon, pag-asa sa langit. Dahil ating itong napapainggan. Kaya ka nakakaroon ng pag-ibig sa mga banal. Kaya ka natututong magpatawad sa iyong kapatid. Kaya ka natututong gumawa ng mabuti sa kapwa. Kaya ka natututo magmahal sa iyong mga kapatid dahil meron kang pag-asa na ukol sa langit. Kung wala yun, hindi mo magagawa yun. Bakit? Bakit sinabing hindi mo magagawa yun? Kasi isa dyan yung sinasabi sa Filipos. Ito, sa 2. Lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. At huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkampi-kampi. Malayo na sa pag-ibig kasi yun. O sa pamamagitan ng pagpapalalo. Kundi sa kabanalan ng pag-iisip, ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa ang sa inyo ang kanyang sarili,
kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. Magagawa mo ba to? Itong sinabing ito, huwag mong tignan ng iyong sarili. Hindi mo magagawa yun. Bakit? Ang hilig ng tao, sarili iniisip eh. Hindi mo magagawa itong bagay na ito kung wala kang pag-asa na ukol sa Diyos, hindi mo narinig yung ebanghelyo, hindi po pwede yun. Ang tao, ang gusto niya makalamang, hindi malamangan. Tama ba yun? Ganun ang tao. Hindi po pwede maagrabyado maagrabyado ka. Hindi po pwede yun. Gusto mo, ikaw yung makakapag-agrabyado. Ganun ang gagawin mo. Kasi ganun yung ugali ng tao eh. Pero dahil nagkaroon ka nga ng pag-asa na ukol sa langit, matapos mong marinig yung salita ng katotohanan, tinuturuan ka, ipalagay mo na mas lalong mabuti ang iba kaysa sa inyong sarili. Doon ka matuturuan magpigil eh. Kasi kung iniintindi mo sarili mo na agrabyado ka, laging awa yun. Hindi ka papalamang. Kaya nga ang sabi sa ating pag-aaral, di ba? Nagtatakip, di ba? Una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ibig sabihin, kaya mo magpaubaya. Yung ibig sabihin nun, nakagawa sa'yo ng kasalanan. Ha? Matakpan ng pag-ibig yun. Kasi bakit? Kasi kaya mo magpaubaya. Padaya ka naman minsan, sabi ni Apostol Pablo. Bakit hindi ka bagkos padaya? Di ba? Kung sarili natin ang iniisip natin, ay laging bangayan yan. Katulad sa amin, yung harapan ng bahay ko, pinagtatambakan ng mga basura doon. Pinagtatambakan ng mga... kung ako ay loko-lokong tao, ay awa yun. Pinababayaan ko kasi ang sabi niya, itatambak naman daw niya sa kanila. O sige, kaya mo, wag mo lang harangan ka ako yung daan. Kasi pag naharangan mo, hindi na kami makakapasok. Ganun lang sinasabi ko. Bakit? Kasi nga natuto tayo. Natuto tayo eh, magpa-agrabyado. Konting diferensya, hayaan na. Ganun talaga eh. Yun yung pagmamahal sa kapwa eh. Kasi sabi ng utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Lagi may kinukumpara eh. Mahal mo ba sarili mo? Siyempre, mahal mo. Ganun mo rin mahalin ng iyong kapwa. Ayaw mo magutom yung sarili mo. Siyempre. Kaya ka nga nagtatrabaho para kumain ka eh. Ang kaisipan din doon, huwag mo rin hahayaang magutom ang iyong kapwa. Yun yung kaisipan mo kasi pagmamahal sa sarili yun eh. O, kita nyo, saan nyo natututunan yung ganyan? Ay doon sa aral na ibinibigay ng Diyos. Di ba? Talagang, ano tayo eh, yung gusto ng Panginoon talaga, mapuntahan natin yung ikahasakdal ng paglakad eh. Kasi yun yung haharap sa Diyos. Yun talaga yung haharap sa Diyos. Kaya nga, habang kayo nakisipaghintay, masumpungan kayong walang dungis at walang kapintasan. Habang naghihintay. Yun yung utos sa atin eh. Hindi ganun kadali yun. Nako, napakabigat na mga pahayag yun. Pero kung may pagmamahal kang totoo sa Diyos, ay magiging magaan yun. Magiging magaan yun. Diba? Marunong kang umintindi. Marunong kang umunawa. Tulad sa asawa mo. Kapag ang asawa mo ay medyo mainit ang ulo, ay intindihin mo muna. Kapag ang babae naman, hindi nakapagbigay ng intriga na medyo malaki, abay, unawain mo naman. Kasi pag hindi nabibigay ng konti lang yung naibigay ginegera ng bunganga eh. Kaya yung lalaki umiinit din naman ng ulo. Ano? Kasi pat hindi init ang ulo konti lang naibigay yun lang yung nakinita eh. Dapat doon, pagka gano'n, iintindihin mo, unawain mo siya. Kasi parehas yan eh. Kaya hindi nagkakaintindihan kasi nga, ang pinaiiral, init ng ulo. Kaya dapat magtanggapan lang po sa isa't isa. Ano? Yung pag-ibig, ginagawa yan, doon mismo sa sambahayan muna. Kailangan makita ng mga tao doon sa lugar mo, taglay mo yung pag-ibig na yun. Kasi doon magsisimula yun. Kasi lahat ng ugali mo, lalabas
Doon mismo sa tahanan. Nako, maniwala kayo. Diyan muna lalabas yan. Sa tahanan muna. Diyan mo marihilig yung mga salitang hindi mo narinig sa sambahan. Hindi ba? Punyemas. O, diba? Diyan mo maririnig yan sa bahay. Doon mo rin makikita yung pagpipigil ng isang Kristiyano. Diyan din. Kung matigas yung ulo ng anak, di ba? Matigas sa ulo, masusubo ka dyan eh. Sigurado, nako, walang humpay yung bunganga mo kasi sigaw dyan. Diyan makikita lahat yung pag-uugali ng isang tao sa bahay bago nila maipakita yan doon sa labas. Yan. At dito, ang makakakita ng tunay na ugali sa pagsamba, ang Diyos. Mas lalong hindi natin madadaya yun. Mas lalong hindi natin madadaya ang Panginoon. Kaya paghaharap ka sa Diyos, buhay, walang dungis na sa ninyong katapatang pagsamba. Kaya nakakaya eh. Kung nahihiya ako humarap dito kasi nakatingin yung Panginoon, no? May mga dungis pa tayo sa puso. May mga bagay pa tayong nagawa na kakulangan. Nahihiya ako humarap sa Panginoon. Kaya nga hindi ako pala tayo eh. Dahil ako naiisip ko pagka tatayo ako, tumitingin yung Panginoon. Yung mata ng Panginoon, malinis. Diba? Ganun kasailan yun eh. Kapag yung puso mo gusto mong makasunod sa Panginoon ng totoo, tapos nagkukulang ka, napakahirap humarap sa Diyos. Napakahirap niyan. Hindi basta-basta yan. Kasi nga, ang pag-ibig ng Diyos, totoo. At ang pag-ibig na hinahanap sa atin ng Diyos, maging totoo rin. Sa paanong paraan? Sa pagpapakita ng pagpapahalaga, sa mga gawain, pagpapahalaga sa pakikinig, pag-ibig sa kaalaman, sa kaunawaan. Iintindi mo yun sa Pilipos 1:9. At ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Alam mo yun? Yung pag-ibig na itinuturo, dapat sumagana sa kaalaman at pagkakilala sa Panginoon. Doon ka tinutumbok ng turo ng pag-ibig eh. Diyan mo ilagay, sumagana ka dyan sa pag-ibig na yan. Bakit? Bakit diyan ka tinuturo? Tinuturo ka na, doon ka sumagana sa kaalaman, sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi kapag sumagana ka dyan, ganito mangyayari Sabi sa 3:8 ng Pilipos. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus. Kita mo? Yung pag-ibig na tinutukoy niyang sumagana ka sa kaalaman, sa pagkakilala, yung pag-ibig na yan, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala. Tatawagin kasi nun na dakilang pagkakilala. Pag sinabing dakilang pagkakilala, yung nagagawa mo na, yung gusto ng Diyos. Dakilang pagkakilala yun. Hindi yung basta-basta pagkakilala. Pag nagagawa mo na, kapag nalalayuan mo na yung mga bagay na masama sa Diyos, sa harapan ng Diyos, mayroon ka ng dakilang pagkakilala. Ang sabi rito, kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Kita mo? Yung dakilang kagalingan ng Kanyang pagkakilala, tiniis niya ang kalugihan. Nung agrabyado ka ng konti, lugi ka rin agrabyado ka, titiisin mo na lang yun. Hahayaan mo na lang yun. Kasi nga, meron kang dakilang pagkakilala. Sabi rito, inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yung mga bagay na importante sa Kanya, inari niyang suka lamang. Ibig sabihin nun, inari niyang basura. Yung mga bagay na importante sa Kanya, inari niyang basura. Tamuhin lamang niya si Kristo. Yun yung sentro Kaya tinuturuan tayo ng pag-ibig una sa lahat sa Diyos Para magawa mo na
gawing basura lang yung mga bagay na magbibigay hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun eh. Eh kung meron kang kayamanan na hindi naman nagbibigay hadlang sa iyo eh, abay, salamat mo sa Diyos. Hindi naman hadlang sa iyo eh. 'Di ba? Hindi rin hadlang sa iyo na gawin yung utos pag meron kang kayamanan. Magbahagi ka sa mga kapatid na nag-aaat. 'Di ba? Yung kulang sa mga pangangailangan. Maganda kaya yun, no? Kaya pag hingi kayo ng pagsubok, subukin nyo ako na yumaman. No? Tapos, kung paano mo naman gagamitin yon sa pagtulong sa mga kapatid mo. Kasi yun yung tulong, ayun ang totoo eh. Eh, kaso lang, baka pag nasubok eh, no? Kung saan-saan mapadpad eh. Ayun minsan, kaya minsan, meron tayong hinihiling sa Diyos, hindi ibinibigay. Kasi alam ng Diyos yun, kung saan mo dadalhin. Alam ng Diyos yun. Kunwari, may mga naririnig pa ako, pag tumama lang ako sa loto. Nung araw, naririnig ko yun eh. Kahit dun sa may amin eh. Tutulungan ko ang aking mga... Pag tumama yun, malabo yun. Hindi mo na makikita yun. Di ba? Yung mga ganyan-ganyan sinasabi nila. Ang totoo kasi, kahit wala ka sa pangangailangan pinansyal, magagawa mong tumulong at dumamay sa kapatid. Totoo yan mga kapatid, kapag nandun yung pag-ibig. Katulad ngayon, may sakit ang ating kapatid na Nobi. Yan, di na dapat pinag-uusapan niya. Yung pag-ibig niyan, kusang uusubong sa'yo kung ano ang gagawin mo. Kung paano pagmamalasakitan yung kapatid na ito. Hindi na kailangan ituro yun. Sabi ni Juan, hindi na kailangan, alam nyo na yung pag-ibig na yan na tinuturo. Di ba? Kaya nga itong pag-aaral natin, alam nyo na yan. Yung pag-ibig na yan na tinuturo ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, malinis yung puso at pag-ibig na may katotohanan. 5:13 ng Galatia, ganito po yung pagkakasabi. Atin pong basahin. 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, mangaglingkuran kayo. Yung pag-ibig na yun, ipaglilingkod mo sa iyong kapatid. Anong paglilingkod yun na ibibigay mo sa kapatid? Didiretso nyo lang yung basa sa ating aralin, nandun na yun eh. Didiretso mo lang yung basa. Yung ipaglilingkod mo sa iyong kapatid, sabi rito sa 10:4, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Ayun yung ipaglilingkod mo. Alin yun? Ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa. Sabing ganon, ipaglingkod nyo sa inyo rin. Ano ba yung kaloob na nasa inyo? Ipaglingkod mo sa kapatid. Yun ang ibig sabihin nun. May kaloob ka ng pinansyal? Paglingkod mo sa kapatid mo. May kaloob ka ng pag-awit, ipaglingkod mo, umawit ka. Yun ang ibig sabihin nun eh. Yun po yung ibig sabihin ng paglilingkod. Kusa na ibinibigay yun. Hindi na yun yung sasabihan pa. Alam na po natin yan mga kapatid. Hindi na ako masyadong magsasaysay pa, ukol dito. Ang sa atin lang, ang pag-ibig ay nagpapatibay. Tandaan yan, sa 8:1 ng unang Korinto. Tingnan natin ha. Basa tayo. Kasi nagbabasa na lang ako para matibay po yung ating pinag-aaralan. Na alam nyo, galing sa banal na kasulatan. No? Sabi dito sa 8:1, ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Sabing gano'n. Kapag ang pag-ibig nandyan, magtitibay yan. Sabi rito sa aklat ng Epeso, ganito po yung pagkakasabi. Sa 4:15 hanggang 16, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ganyan mga kapatid, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Kapag nagsasalita ka
ng pag-ibig na may katotohanan. Kasama ron, magsilaki sa Panginoon. Magsilaki, hindi bansot. Kapag nasa katotohanan at ikaw ay may pag-ibig, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatulbagay si Kristo. Ibig sabihin nun, magsilaki, magsipagbunga, magsilago. Yun ang ibig sabihin nun. Tapos sabi rito, na dahil sa Kanya, ang buong katawan ay nalalapat na mabuti, nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasuan. Kasukasuan. Pero may kasukasuan, ibig sabihin, iba-iba tayo, pero nagkakatulong-tulungan tayo, sabi rito. Kaya nga titibay eh, na dahil sa buong katawan, nakalapat na mabuti, nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki ng katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ngayon, kapag nagkakatulong-tulungan yan, titibay yung iglesia. Bakit? Kasi kapag tumatakbo ka, lumalakad ka ng may katotohanan, lalago ka. Mamumunga ka. Bunga ng Espiritu. Hindi ka mapapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi naghihimagod, mas lalo na sa kanyang sambayan. Kaya, lagay lang natin, mga kapatid, yung pag-iintindi, pang-unawa. No? Sa kapatid, kung meron man nagkakaroon ng problema, unawain muna natin. At yung may problema naman, abay, marunong ka rin naman tumugon. No? Tumugon ka rin. Pag nakikita mo ng tama yung sinasabi, pakinggan. Para wala nang gusto natin, wala nang mawalay pa sa atin sa pag-asa sa buhay. Hindi naman tayo marunong makinig. Mahihiwalay tayo. 'Di ba? Bawat isang mahalaga. Kung gusto niyo ng buhay, sumunod tayo sa Panginoon. Purihin ng Diyos, magandang umaga, luwalhati sa Panginoon.